Hello, good afternoon mga kalagwatsero. So today is Sunday, unang araw ng June. Ang bilis ng panahon mga kalagwatsero. June na naman, no? Tag-ulan na. So medyo matagal na tayong hindi nakapag-vlog, no? Almost 2 weeks tayong nawala. So ayan, mag-update tayo din sa may barangay San Miguel. Ang ating Islix TR4 mga kalagwatsero. So i-update ko kayo kung ano na yung mga improvement din sa may Santo Tomas City, Batangas. So ayan, medyo makulimlim ang panahon ngayon. Medyo naambon na nga ng konti. Pero okay lang, parang hindi naman ito uulan. So ayan, papasok na tayo doon sa may Islix TR4. Kasi itong kalsada na to, ito na yung papunta doon talaga sa barangay ng San Miguel. So sa taas, ito na yung Islix TR4 mga kalagwatsero. Ito na yung diretsong Lucena City. Din sa ngayon, ito yung papuntang Calamba City. So yun, no? Laki ng improvements. Yan. So ito ay may haba na 66.74 kilometers from Santo Tomas to Lucena. Yan. So medyo maluwag, no? So marami nang nadaan din mga kalagwatsero pag ikaw ay pupunta ng SM. So ang pinakamahabang expressway pala sa buong Pilipinas ay yung sa Subic Clark Tarlac mga kalagwatsero na may haba na 93 kilometers. Pero ito naman Islix TR4 pag idugtong to sa Islix ng Maynila, ito rin yung pinakamahaba, no? So itong Islix TR4 ay pagmamayari ng San Miguel Corporation mga kalagwatsero. So 80% ng mga project ng Islix ay pagmamayari ng San Miguel yan. So from Santo Tomas to Magallanes, meron itong I think 49.56 kilometers. Pag idugtong itong Islix TR4, ito na yung pinakamahabang expressway sa buong Pilipinas na may span na I think 116 kilometers. So mapantayan, malampasan pala yung record ng yung Subic Clark Tarlac na expressway. Pag ito ay idugtong na doon sa may Magallanes, yung pinakaunang Islix. So ongoing pa rin construction, inuna kasi yung mga kanal, imbornal yan. Kasi itong area na to, ang daming ilog mga kalagwatsero. So ito na yung barangay San Bartolome. Yan, sa unahan. So karamihan din nadaan pagpunta ka ng SM Santo Tomas. Kasi ang una, pag nag-left turn tayo, going to San Bartolome, ang lapit na lang SM, wala din mga kalagwatsero. So itong kalsada na to, diretso tayo. Yan. Ito na rin yung papuntang San Antonio to Calamba. Yan, ito. Itong kalsada, sundan natin itong mga nakamotor din. Ito sigurado to taga San Antonio itong mga nakamotor. Galing SM. So sa ngayon makadaan pa tayo kasi pwede pa. Pero darating yung time hindi na pwede ang motor din niya mga kalagwatsero. Kasi pag nabuksan na itong Islix TR4, may minimum itong cc sa mga motor. Kailangan 400cc minimum. So yung mga big bike na yung pwedeng dumaan din. So ito na yung gilid ng Mount Makiling, no? Nasa gilid na tayo ng Mount Makiling mga kalagwatsero. So diretso din ito na yung going to Calamba. So itong area na to, ito na yung pinakamalapit sa Mount Makiling. Parang nasa na tayo, paahan ng Makiling, Mount Makiling. We're at the feet of Mount Makiling. Napakalamig ng lugar din kasi gilid na tayo ng Mount Makiling. So marami din yung mga coffee shop mga kalagwatsero. Sa sunod, i-vlog ko yung mga coffee shop din sa may barangay San Antonio. Kasi yung ibabaw dyan sa Mount Makiling, marami ng mga coffee shop na overlooking ng buong Batangas, lalo na sa may Santo Tomas City, Batangas. So malaking kaginawa nito pag ito ay natapos o mabuksan na.
from Santo Tomas to Lucena, meron na itong almost an hour na lang ang travel time. From 4 hours, almost 1 hour na lang. So ayan, ito na yung aerial view natin sa ating South Luzon Expressway, TR4. Ayan, no. So tanaw natin ang barangay San Antonio. So lalapit tayo. Konti na lang mga kotsero, San Antonio na tayo. At ipakita ko sa inyo yung subdivision na tinamaan. Nahati talaga sa gitna itong subdivision na to. Natamaan ng SLEX TR4. Itong Limo Brisa subdivision. I think phase 2. Phase 2 ang tinamaan din eh. So yan o. Kita na natin o. So yan na yung Limo Brisa. Phase 1 at saka phase 2. So nahati siya. Yan mga kotsero, yan o. Doon nung una buo yan o. Buo yan, ito. Kunti na lang. Pakita ko lang sa inyo maya. So, kung wala pa itong SLEX TR4 maklakot, ang gandang lugar na to. So, ito yan. Ang daming bahay din mga kalakwatsero. Itong area na to. Yan naputol. Yan, putol. Ang daming bahay din dati. Yan parang binakbak talaga, no? Wala tayong magawa. Dito ma-park muna tayo mga kalakwatsero. So yan mga kalakwatsero, ito na yung Limo Brisa na subdivision. I think ito yung phase 2 ng Limo Brisa. So itong Limo Brisa, isa sa mga pinakamalaking subdivision din sa may barangay San Antonio, sakop ng Santo Tomas. So ito yung lugar na tinamaan ng ating SLEX TR4, yan nahati ang gitna. Yan. So ito na yung going to Lucena. Yan, yan So halata talaga na itong area na to is a farmland. Farmland ito ng San Antonio. Ito ay tubuhan to dati, ang daming tubo din at saka mga gulay. So ito yung Limo Brisa phase 1. So maganda yung mga bahay din mga kalakwatsero. Sayang lang nakakuha na tayo doon sa may San Miguel, kasi mga bago yung mga subdivision din Nung nakatira na tayo sa barangay San Miguel, ito ay under construction pa yung mga subdivision din sa may San Antonio. Ang una kasi yung San Antonio Heights, din yung Townsville, din ito latest yung Limo Brisa. So yan ongoing construction yung mga kalsada din sa SLEX TR4. Ang dami pang ginagawang mga tulay kasi itong area na to maraming creek or mga maliit na ilog. So ang ganda din Ito na yung pinakamalapit sa Mount Makiling. Tingnan natin mga kalakwatsero. Nga grabe lapit na nila sa tuktok ng Mount Makiling. So dyan din yung mga coffee shop. Maraming mga coffee shop din mga kalakwatsero. Maraming mga sikat na mga coffee shop din sa San Antonio na overlooking sa buong Batangas. So ito palang Limo Brisa na phase 2. Ang lapit na ng Mount Makiling. Siguro ang lamig din pag umaga. So ito naman yung doon sa baba. Yan, tanaw natin yung Light Industrial Park ng Santo Tomas yan. Overlooking na tayo kasi itong area na to is elevated na siya. So kahit nasa baba tayo, tanaw natin ang buong Santo Tomas. Yun na nga, yung mga coffee shop din patok talaga kasi napakaganda ng view. So yan ongoing construction yung mga din yung mga detour So ito yung Limo Brisa na phase 3. Aywan ko lang itong sa kabilang side. Parang Limo Brisa pa rin siguro to. Comments na lang kayo mga taga Santo Tomas. So tanaw na natin din ang Turbina, Laguna. So ang daming subdivision na pala din Grabe. Dami ng bahay Napakalawak itong area na to.
So sa ngayon, medyo may konting kamahalan na yung mga units din mga kalakwatsero, compare natin dati. Noong una kong tira din sa may San Antonio, napakamura pa ng lupa at saka bahay. Ngayon parang nagdoble na, no? From 3,000 to 4,000 dati, ngayon nasa 7,000 to 10,000 na ang house and lot din ang monthly. Medyo nagmahal na, lalo na naging city itong Santo Tomas. So karamihan naman din is mga dayo, kagaya na din sa akin, no? Galing tayo ng Cebu. Dahil nandun yung maraming company sa may Santo Tomas, sa may PIP. So ang dami talagang natira o nakuha ng mga bahay kaysa mag-rent pa tayo. Mas maganda yung rent to own, no? Yan, no? Balikan natin yung lugar na nahati. Yan pala, shout out natin yung mga kaibigan din sa Limo Brisa, no? Hindi ko na isa-isahin kasi napakarami. Mga kasama ko sa trabaho at mga kababayan ko, mga Bisaya, ang dami din So ito na yung lugar, no, na nahati mga kalapasero yan, no? O pinutol, wasak, no? Ang daming bahay kaya din yan, no? Buo to itong lugar na to, puno na to sa bahay, pero ngayon wala na, binakbak lahat. Mayroon pa din hindi pa tapos, parang ibakbak pa siguro. So nakakalungkot, no? Yung isa ka sa mga tinamaan ng kakatira mo lang tapos tinamaan pa lang is 60 R4. Sayang. So tara na mga kalakwatsero, balik na tayo. Medyo tahimik ang Limo Brisa ngayon, no? Walang nalabas. Tanaw na din ang Mount Makiling, Parang pantay na tayo sa Mount Makiling kasi elevated na kasi ito. Pero kung nasa Santo Tomas City proper tayo, nako, napakataas itong lugar na to. So maganda itong lugar na to, itong Limo Brisa, malapit na siya lahat. Malapit na sa SM, sa mga hospital ay Cabrini, sa Palengke. So itong barangay San Antonio, pabor talaga siya sa city mga kalapasero. Kasi yung San Miguel medyo may kalayuan So tara na, balik na tayo doon sa may barangay San Miguel. Yan. At least na-update ko na kayo mga kalapasero. At nakita niyo yung subdivision na tinamaan, no, ng S60 R4. Kasi hindi tayo nakapag-vlog dati. Matagal na yon, ngayon ko lang na-update. So far, napakaganda na, no, ng S6. Sulitin nating dumaan din kasi darating yung time, hindi na tayo pwede. So yan, ito na yung diretsong Lucena. Yan pala sa unahan, yan na yung papuntang Alaminos. So malapit na rin ang Alaminos, Laguna din, yung dulo dyan. Alaminos na rin yan. Kasi from Santo Tomas, San Felix din, Alaminos na rin yan. Napakalawak pa ng Santo Tomas, no? Napakaluwag pa. So, ang sarap mag-rides pag ganito, kahit hindi siya sementado, medyo natigas na yung lupa. Yan. So, ilang months na lang from now, baka ito ay masimento na. So, malaki-laki na rin ang din mga kalapasero, no? Pag tayo ay papunta na doon sa Alaminos going to Tiao, halos lahat simentado na ang isa-isa. Almost 60%, 60 to 70% na pala ito. Natapos na. I think 2027, no? Ang nila yung lang project na to. 2027, so meron pang 2 taon. Sana matapos na rin, para maibsan na yung traffic. Sobrang traffic ng Santo Tomas ng Kalakwatsero. Pero pag ito ay nabuksan na, napakalaking ginhawa ng mga motorista. Kasi from Santo Tomas to Lucena, from 4 hours ay maging 1 hour na lang. Saan pa tayo niya, no? Ang bilis na ng biyahe. So, pag nauwi din tayo ng Leyte o Visayas, mabilis na rin. Siguro yung 17 hours, maka nasa 13 hours na lang. Okay, so din na tayo mga Kalakwatsero. Maraming salamat po sa inyong pagpanood. So, God bless us all.
Thank you. Bye-bye.